mali ang diskarte mo kaya hanggang ngayon hindi ka pa rin ma-promote. Kasi alam mo, ang promotion guys, pinaplano at dinidiskartehan din yan. Hindi lang puro aral, hindi lang puro sipag. Mayroong preparasyon yan, tandaan nyo. Diretso na tayo, walang paligoy-ligoy. Unang-una, pangungupya at panggagaya. Marunong ka bang mangupya at marunong ka bang manggaya? So college pa lang tayo actually. Elementary, high school, college. Alam mo na, dinidiskartehan na natin yung pangungupya at panggagaya. Ang ito-turn natin yung negative into positive. Pangungupya at panggagaya, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng next level na gusto mo na posisyon, dapat gagayahin mo. Kukupyahin mo lang. Kung halimbawa nakikita mo bilang OS, ganun ang ginagawa ng AB, dapat magiging leader ka na, dapat magaling ka ng dumiskarte, dapat medyo masipag ka. Gagayahin mo yung mga diskarte na yon. Tapos yung mga ibang AB naman na nakikita nung medyo patapon yung diskarte, bitawan mo yon. So ang gagayahin mo ngayon ay yung mga magagandang diskarte na lang, yung mga magagandang nakikita mo para makikitaan ka rin ng ganong klaseng quality. Okay, sa pag-official naman, ganun din. Kung anong ginagawa ng mga official mo, gayahin nyo lang guys. Kung dito sa bridge o sa makina, ganun ang ginagawa niya, gayahin mo at kumpyahin mo at masterin mo yun. Yun lang, paulit-ulit at ipapakita mo yun. Okay? Number 2, sip-sip ka ba at di nagpapakitang gilas? Kasi pag nagpapakitang gilas, sasabihan ka agad ng mga makalumang tao sip-sip yan, pakitang gilas na naman. Siyempre may pangarap ka, kailangan mo magpakitang gilas, di ba? Ang sip-sip na sinasabi ko is, magsisip-sip ka ng kasipagan, magsisip-sip ka ng trabaho, magsisip-sip ka ng magandang ugali. Hindi yung puro pride yung pinapairal mo, tapos tamad ka naman. So ang sip-sip na sinasabi ko dito is, magsisip-sip ka siyempre sa opisyal o sa mga kasamahan mo o sa mga naka-hire sa'yo kasi yun yung posisyon na gusto mo Ang sip-sip na sinasabi ko is dumikit ka sa kanya. So pwede naman siguro na pag nagtatrabaho at nakikita mong nahihirapan, tulungan mo. Ipakita mo yung kakayahan mo sa kanya para marirekomenda ka niya at syempre later on makikita ka rin sa taas. Ito-turn natin yung negative into positive. Mayroon talagang tao na lalo na yung wala na masyadong pangarap tapos nagpapakita ka ng ganyan diskarte, sasabihan ka, sip-sip ka. Sasabihan ka, pakitang gilas ka. Kasi unang-una, dinajustify lang nila yung kahinaan nila o yung katamaran nila at ayaw ka nilang umangat. So, ingatan mo yung mga taong ganun. Pangatlo, di ba? Disiplina. Sa disiplina, ito yung kadalasan sumisira sa'yo. Kasi bakit? Wala ka kasing disiplina. So, dapat didisiplinahin mo yung sarili mo para magkakaroon ka ng qualities na kakailanganin mo para sa next level. So kung nakikita ka na bara-bara ka o hindi ka marunong makikisama sa ibang tao, hindi mo dinidisiplina sarili mo, alam mo naman merong regulasyon sa barko, mayroon tayong mga sinusunod, alam naman ang sobrang dami, tapos sige ka pa rin violate at hindi mo naman sinusunod, okay, walang magtitiwala sa'yo. Magdududa yon, nabibigyan ka ng promotion. So unang-una, dapat kung gusto mo maging AB, example, gusto mo maging third mate, dapat iaangat mo na yung sarili mo doon. Disiplinahin mo na yung sarili mo doon. Kung ano yung qualities nila, dapat ilalagay mo na doon in advance. So, lahat ng magagandang bagay na nakikita mo sa kanila, kukupyahin mo na yon, ha? Tapos, magsisip-sip ka na doon at disiplinahin mo ang sarili mo ng kagaya ng disiplina na ginagawa nila. Huwag yung sige lang reklamo, sige lang bantay ng oras, yun ang nakakasira sa'yo. Number 4, consistency. So, consistency. Una, consistent kang mangupya at manggaya. Siyempre, mamamaster mo yon, di ba? Pangalawa, consistent kang sip-sip at pakitang gilas. So, hindi na tawag doon, pakitang gilas at sip-sip. Kung ikaw ay consistent, ibig sabihin, ginagawa mo at darating yung araw, ganun ka na. So, ibig sabihin, yung pagiging masipag mo, pagiging consistent mo mag-aral, pakitang gilas mo, ibig sabihin, yun kasi yung gusto mo. Hindi yung isang araw lang, after 1 week, mawalan ka na ng gana, masabihan ka lang, wala ka na ng gana. At tapos, yung disiplina mo dapat consistent din. So, ibig sabihin, pag nag-start ka mag-aral, pag nag-start kang magsipsip, pag nag-start mo disiplinahin yung sarili mo, huwag mo nang ibabalik yung sarili mo sa baba. Ha? Ito, tuloy-tuloy mo na yon hanggang sa umabot ka sa dulo. Kasi maraming pinopromote na pag nakuha na nila yung posisyon, bumabagsak. Ibig sabihin, hinabol lang nila yung posisyon, tapos pagdating doon, bumagsak na. So, first level pa lang ang nakuha mo, tapos bumalik ka na sa dati mong gawi, nakakasira yun guys. So, anong aral mo kung hindi mo yan gagawin ng maayos o kaya may diskarte,
hindi mo makukuha ang gusto mo. Next naman ay share ko sa inyo ay specific kung anong gawin nyo bilang AB to third mate, anong dapat na specific na pag-aralan nyo para makikita yung quality na yun ng mga kapitan nyo at mabibigyan kayo ng promotion. Sana naman guys, nakatulong yung mga tips ko para sa inyo. Sa mga iba naman dyan na wala namang interest, i-pass nyo na lang. At sa mahilig naman magreklamo, wala tayong magagawa kasi kahit anong gawin mo, ang tao pag reklamador talaga yan. Okay? Kung sakaling nakatulong sa inyo, paki-like and share na lang. And then, kung sakaling kailangan nyo ng tulong, no, advice, lalo na sa mga department, pwede kayo mag-PM sa akin. Mula sa kadete hanggang sa kapitana level, i-PM nyo lang ako at matutulungan ko kayo. Hanggang sa kaya na maaabot ko, syempre. Okay guys, good day. Mag-ingat po tayong lahat. Ha? Enjoy lang ang buhay sa barko. Thank you. Bye-bye.